Capton. Amoy nakaka-joyful! Pala ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Faith Salaver Clamor. Narito muli ang programang Lunas Extension, ang ating 30 minutes ng talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ito po ang programang Lunas Extension, hatid po sa atin ngayong gabi ng Nature Z. At para po samahan tayo sa ating 30 minutes ng talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan, syempre ka-partner natin tuwing Monday, si Dr. Bonnie Bernardo. Doc Bonnie, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa iyo, Miss Faith, at sa ating mga kalunas, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So ngayong gabi pag-uusapan namin ni Dr. Bonnie ang hunger hormones. Ay, may ganito pala, Doc, no? Kahit ako bago ito. Ano ba ito, Doc? Ano ba itong hunger hormones na ito? Yes, oo, yun ang mga hindi natin alam. At mostly karamihan ng ating mga nakikinig, yung mga suki natin sa lunas, hindi alam yung hunger hormones or yung appetite hormones. Ito yung tayo pinuproduce sa tiyan natin. Ang tawag ay ghrelin. Yung ghrelin, G-H-R-E-L-I-N, ghrelin hormones. Ito yung pinoproduce niya sa mga lining ng stomach natin, ng tiyan. Yung small amounts, meron din nire-release yan sa ating maliliit na bituka, sa pancreas, kung saan yung insulin natin, sa sugar, importante. And of course, a certain portion, hindi natin alam sa brain din, sa utak natin, pinoproduce yan. Kaya meron tayong ganong hormones. Ghrelin ang tawag. Iba tawag ghrelin, ghrelin, or iba, yan ang tinatawag na appetite hormones or hunger hormones. Appetite hormones or hunger hormones or ghrelin in scientific term. Tama ba, Doc? Ano po yung Yes, Doc? yun yung pangalan niyan. Ano yung pinakaginagawa o role nito, Doc, sa ating katawan po? Yes, ito yung hunger hormones natin. Of course, ito yung nag-i-stimulate ng ating appetite para tayo kumain. Ito rin yung nagsisignal kung kailan tayo dapat magutom or nagugutom na or wala nang laman ng tiyan. So, meron tayong hormones na nagsisignal na gano'n. Akala natin yung tiyan lang natin ang nagsasabi. Meron din mga hormones yan kasabay ng enzyme. Ito rin yung nagsasabi, dadagdagan ba natin yung kakainin natin or konti lang, ayan. O ano din yung food intake sa dapat natin. So, akala natin yung senses natin, yung mata, ay ito gusto kong ganito kulay na ganito, ito yung ganito pagkain, masarap, maraming sauce, ganyan. Hindi natin alam, may nagdidikta nun, papunta dun sa brain natin para kainin natin. Or yung minsan yung tinatawag nating craving, yan. So, merong ganun din yung hunger hormones natin yan. And then ito rin ang hindi natin alam sa weight management program, lagi namin ginagamit to para ma-manage, pwedeng ma-manage sa weight management kasi ito yung nagpo-promote, ito yung hormones na nagpo-promote na hindi natin alam ng fat storage. May dalawang storage, yung ating bad fat saka yung brown fat, yung adipose tissues. Yun yung mga nagtuturn ng muscle natin. Ito yung nangyayari after nang tayo kumain. Yan yung nagsasabi, yung thermogenesis, yung pagtunaw ng mga taba. Kaya itong ghrelin, napaka-importanting maintindihan natin kasi para lalo doon sa mga nagkakaroon ng problema sa weight management. So, hindi ba ibig sabihin nito, Doc, na mas marami kang hunger hormones, mas matakaw ka? Tama ba, Doc? Yun ang isa. Oo, pero alam mo, kakaiba kasi pag too much talaga, yes. Oo, nagpo-promote yan ng obesity. Pag mas marami, too much ghrelin, po-promote ng sobrang taba o kumain ng kumain or lumalaki ka. So ito yung nag-start doon sa mga Prader-Willi syndrome. Ito yung too much obesity. Ayan. Tapos ito rin, nasusuppress din yung ating, yung halimbawa may genetic disorder tayo ng malalaki tayo. Lalong natitrigger yon pag too much yung ghrelin natin. So kaya kailangan o maayos natin. And of course, hindi natin alam extreme, too much ghrelin also will affect yung halimbawa yung nagkakaroon ng nag-i-skip ng pagkain, lalong dumadami yon. At saka lalo yung mga nagpo-force diet, yung mga anorexia nervosa. Yes. Yan. So, mas marami palang ghrelin na napoproduce lalo nung pag ikaw may anorexia, hindi ka kumakain.
So lagi nagsasabi sila, kumain ka ng kumain ka, kumain ka. Pinipigilan mo yung sarili mo. So talaga nagiging problema. So yung too much, talagang extreme. Either bigla kang liliit or sobra ka namang lalaki. So, ibig sabihin, Dok, malaki ang factor or role nitong hormones na ito, no? Itong ghrelin na ito or hunger hormone sa ating katawan. Pero pwede ba natin ito, Dok, makontrol? Yes, oo. Kaya napaka-importante lalo doon sa mga weight management, sa pagkain natin, or yung sa mga anong kakainin natin. Pwede natin yung ma-manage. Or yung sabi ko nga, pwedeng ma-hack. O parang computer lang. Pwede yung virus. Para siyang virus na pwede natin i-tame, i-control, para maganda pa, lalo na sa ating nutrisyon, lalo na para ma-maximize din natin siyempre yung kung tayo nag-take ng mga tamang pagkain, supplementation, ma-maximize natin yung mga nutrients at saka mga vitamins sa kailangan ng ating katawan. So, Dok, ano ba yung mga paraan, Dok, para sabi mo pwedeng maging factor ito sa mga may anorexia nervosa, yung may mga psychological disorder, pwede rin ito na yung mga obese, no? So, ano ba, Dok, yung mga factor na dapat iwasan para kontrolado lang or nasa normal level lang itong hunger hormones natin? Yan, oo. Kailangan, number one, how to tame or how to hack yung ating hunger hormones. Number one, dapat magkaroon tayo ng tamang eating pattern. Oo. Yung breakfast, yung lunch, at saka yung early evening, yung ganon. Oo, hindi yung skip tayo, magbe-breakfast tayo. Bukas wala, yung ganon. Hindi pwede. Kailangan tamang eating pattern. Kung tigli 5 oras ang gap ng kain mo, 5 oras. Kung may sakit ka, halimbawa, mga doktor, nutritionist, dietitian, ginagawa niya, halimbawa may mga sakit, pwedeng every 3 hours, a small of everything. Dapat may pattern. Kasi pag gano'n may pattern, syempre masusundan niya yan eh. Masusundan ng hormones, and then of course, diretso sa bloodstream. So diretso yan sa brain natin. Yung brain natin ang magre-receive yan, yung hypothalamus. So isisistema niya yan, parang orasan, na ito dapat orasan ng pagkain niya na almusal, tanghalian, at hapunan. So with that, aayos yung ating so yung schedule ng pagkain dapat maayos. So pwede natin gawin yon. Oo, So, Dok, masama Yes. pala, Dok, yung mga ginagawa ngayon. Siyempre, karamihan sa atin, naka-work from home, di ba? Minsan wala na sa oras yung kain, no? Minsan isang kainan na lang kasi na-busy na. So, it can affect, Dok, yung amount ng hunger hormones natin that can cause certain diseases sa ating katawan. Yes, oo. Kaya nga, yung itong pattern natin na lang tayo, isolate sa bahay. Nako, napakasarap pa namang kumain at saka ang daming tukso, kain lang tayo ng kain. So, lalo magkakaroon ng problema sa routine ng ating pagkain. So, kung hindi nagpapareho, so ang tendency is for us to eat more, lalo na yung mga pagkain unhealthy. Kasi nga, syempre, yung metabolism natin, ang isip lang natin, malagyan na laman ng tiyan. So, later on, yung ating metabolism will affect yung balanse ng carbohydrates, pag-digest doon, even yung pag-digest ng protein, and then later on, babagal yung thermogenesis or yung pag-digest ng mga taba sa ating katawan. And then later on, it will lead to a certain problema kasi yung ghrelin, yan din yung po-protect ng ating cardiovascular system at hindi rin natin, sabi ko nga, napoproduce yan sa pancreas natin. Ang hindi natin alam, contributory din to sa mga may diabetes or tumataas at bumababa ang sugar. So, ibig sabihin, hindi ito biro, Dok, no? Na dapat wag natin ipagsawalang bahala. So, itong hunger hormones na bago sa ating pandinig, pero nasa ating katawan po ito, pinuproduce nga daw po ng ating pancreas or nung ating gastrointestinal tract. Tama ba, Dok? So, itong hunger hormone nito. So, number 1, ang dapat yung gawin para makontrol ito at magkaroon ng normal level ng hunger hormones ay tamang pagkain. So, ano ba dapat, Dok, yung advisable gap ng pagkain sa isang buong maghapon? Ang sinasabi natin laging tamang breakfast, yung oras ang normal niyan yung 5 hours gap between meal. Halimbawa, kumain ka ng breakfast ng 8, so 9, 10, 11, 12, or 1. Or earlier, so yung mga 7, so 12, so 7, 12, tapos 6 o'clock or 7 o'clock ng gabi. So yung 5 hours gap, yun ang normal. Tapos, take note, ang lagi natin sinasabi din, maliban sa pattern, yung amount ng meal, dapat mas marami yung breakfast kasi importante kung meal yan in the day. Doon yung galing yung energy, gumagawa tayo, yung source ng ating mga
stored energy o yung source ng ating mga paggalaw at activities sa maghapon galing sa breakfast meal. So importante 'yon para tayo so mas marami 'yon. Mababawasan ng konti ng lunchtime or ng mga 12 or 1 o'clock, and then lalong mababawasan ng early evening. Pero hindi pwede yung late evening. Kaya bawal na bawal sa pattern natin yung may mga midnight snack. So dapat wala ng midnight snack. Ayan po, paalala po sa ating lahat para makontrol natin itong ating hunger hormones at huwag tayong magkaroon ng problema sa ating katawan. So, yung ibang mga paraan paano ito makokontrol ay babalikan natin pagkatapos po ng ilang lamang mga paalala ngayong gabi, at sana po ay makinig tayo dahil napakahalaga po ito na lagi na lang tayong nasa bahay. Sabi nga ni Doc, panay tayo kain. So, dapat po malaman natin yung kahalagahan ng pag-control nitong hunger hormones or ghrelin nating tinatawag. So magbabalik po kami dito sa ating programang Lunas Extension na hatid po sa atin ng Nature Z. Available po yan sa lahat ng leading drugstores, Watson, South Star at Generica drugstores nationwide. Magbabalik po kami pagkatapos po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Super, ang buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, killing to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor
anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa.
1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Nagbabalik po ang aming programang Lunas Extension. Kasama pa rin po natin si Dr. Bonnie Bernardo. At itong hunger hormones ang pinag-uusapan natin ngayong gabi. No? So itong hunger hormones na ito ay isa sa mga existing hormones sa ating katawan na nagko-control sa ating way ng pagkain. Tama ba, Doc? Or yung nagbibigay ng sign para sabihin kung gutom ba tayo or dapat tayo kumain? Yes, oo. Ito yung nag-i-stimulate na, ay gutom na ako, walang laman yung tiyan. Or kailangan nang kumain, or dapat gutom na. So kaya meron tayong pwedeng gawin. Halimbawa, syempre, minsan nasa biyahe tayo, or minsan may ginagawa pa tayo. Importante meron tayong something na pwede nating lagyan niya na kahit konti muna. Pwedeng tubig, or konting juice, or mga, halimbawa, crackers, or maliit na mga snack item para malaman nung tiyan natin, oops, merong laman na ito. Para hindi tayo nagkakaroon ng hunger pangs. Okay? So tendency kasi pag hindi ka kumain, yung next meal mo, expanded. Ako, nagiging problema yan talaga, na-expand yung tiyan mo. So pag kumain ka yan, di punong-puno yan, na-expand kasi gutom na gutom. Tendency, ang hirap na uling pabalikin yung ating mga beer belly na tinatawag. So kaya napakahirap i-reduce siya. So kaya kung tama yung pattern natin ng pagkain, and of course, pag naman nakaramdam ng gutom or nagsasabi na yun, lagyan mo lang ng tubig para magsabi, oops, and then isasabihin niya sa brain natin, stimulate yung hypothalamus, meron ng konting laman ng tiyan, okay na yan. So ganun. Huwag tayo magsagarin yung ating maghapon at yung ating pagkain. Lalo na yung mga busy, na hindi mo nakakain yan, so dire-diretso. So masama pong habit yun. So sabi mo kanina, Doc, number 1, para makontrol natin ito ay tamang pagkain or tamang oras ng pagkain natin, no? At syempre yung tamang amount din nung kinakain natin. So ano pa ba, Doc, ang yung mga pwede natin gawin para kontrolado itong hunger hormones natin? Yeah, so ang pangalawa na dapat natin gawin ay tamang sleeping pattern din or tamang tulog na dapat pa rin, nakaka 6 o 7 or 8 hours na tulog, or sa mga lalong mga bata hanggang 10 hours na tulog, lalong developing pa or yung mga may mga lumalaki pang bata, kasi eto yung ghrelin, siya rin yung nag-i-stimulate ng ating mga release ng growth hormones sa ating pituitary glands. So importante lalo yung mga bata, yung mga developing, yung mga toddler hanggang 12, 13 years old, so importante nakakatulog. Hindi natin alam, and even sa mga adult, yung tamang pattern ng ating tulog na tayo ay nakakatulog by 9, 10 o'clock and then early in the morning, dapat dire-diretso yung quality. Ito rin ang later on na na-discover ko na sikreto ng mga taga Victoria's Secret. Kaya pala Victoria's Secret, alam mo ba ang sikreto bakit sila bata at bakit ang gaganda ng mga tummy nila, ng katawan nila, even in their old age? Yes. Sabi nung kanilang dietitian, nutritionist nila, tsaka yung health coach nila, sila pala ay homebody, natutulog ng maaga. Hindi pala sila party goers. So mali yung misconception tayo sa mga Victoria's Secret models. Nakala natin party goers. Ang sikreto nila pala ng pambata at pagganda ng katawan ay pagtulog. Kasi gumaganda yung pagkain nila ng pattern ng pagkain. Ayun. Di ba? So, nakakaingit sila. Ibig sabihin, Doc, tama ng pagpupuyat, no, kung gusto nating magkaroon ng Victoria's Secret model body. Di ba? So, nagulat nga ako. Kasi nung tinitingnan ko, sabi ko, yung pala yung secret. Kaya nung tinignan ko yung isang friend kong doctor, sabi niya, tingnan mo yung girlfriend ni, ni Maroon 5. Ni Adam Levine. Oo. Nung tinignan ko nga yung si Anne, she's about 42 na daw. So sabi ko, ang ganda nga niya. Ano daw yung Victoria's Secret model? Ayun daw ang sikreto nila. Di ba? So sabi ko nga, ghrelin lang pala, tsaka yung pagtulog. Yes, kailangan matulog tayo, no, para makontrol yung ghrelin. Kaya pala, Doc, no, mapapansin natin kapag puyat tayo, minsan
gutom na gutom, minsan naman hindi mo maramdaman yung gutom. Kaya pala, Dok, baka nagkakaroon ng problema itong ghrelin natin. Correct. Hindi nagkakasundo yung ating tiyan, even yung ating mga enzymes sa bloodstream, tapos yung ating hypothalamus, yung brain natin, kulang na kulang. So parang hindi tama yung pag-iisip, hindi tayo nakakapagtrabaho kasi hindi tama yung ating kinakain. So kaya napaka-importante. And then of course, syempre, ang mangyayari kasi pag gutom na gutom tayo, ang tendency ng brain is tunawin niya yung mga fats stored natin. So yung mga natatago nating fats, ayun ang gagamitin para tayo ay makapagtrabaho, makapag-isip at makagalaw. So hindi yun maganda kasi dapat nangyayari lang yung in case of emergency, hindi dapat regular na gano'n nangyayari. Ayan. So sa mga nakikinig po sa atin nationwide, itong ghrelin po napakahalaga ng role sa ating katawan. No? So aside sa tamang pagtulog, tamang pagkain, may mga dapat ba tayong iwasan, Dok, or gawin pa para kontrolado ito at magkaroon tayo ng balance hunger hormone sa ating katawan? Yes, ang isa pang dapat gagawin natin, dapat magkaroon tayo ng regular schedule ng fasting. So hindi naman kailangan araw-araw, so pwedeng every month or every 3 months. Or pwede rin naman, halimbawa annual, meron tayong mga forced fasting para at least na-deload natin yung ating mga hormones, mga enzymes, lalo yung ghrelin, para nagkakaroon ng detoxification process. So kailangan yung fasting. And of course, dapat iiwasan natin lalo yung mga too much, yung mga artificial sweetener, at saka yung mga additives. So yung kasi ang nangyayari dyan kasi, pag yung mga, di ba, yung mga mga additives, tapos yung mag-resort tayo ng mga artificial sweetener, right? Unlike yung mga regular sweeteners, okay yon. Pero pag ito, mga artificial at saka additives, minamas niya yung ghrelin tatabunan niya yon. So akala natin okay lang. So ang tendency is, of course, yung brain natin, akala natin stimulated pa rin tayo. Ang tendency, magte-take tayo ng other food or other mga carbonated drinks. So nagsasabi na okay, pero hindi, nagkakaroon tayo tuloy ng problema sa tiyan natin, sa gastro, and other organs natin na pwede magkaroon ng mga secondary or mga underlying problems later on. So mahalaga po talaga na yung mga factors na ito na binamention ni Doc ay magawa natin, no, or maiwasan natin gawin para balanse yung ating hunger hormone sa ating katawan. Doc, aside dun sa na-mention mo na anorexia nervosa, no, ano pa yung mga pwedeng mahirap na problema, Doc, o mabigat na problema na kakaharapin ng isang tao pag hindi balanse yung kanyang hunger hormone sa katawan? Maliban dun sa, of course, yung pag-diet, too much diet, pwede rin palang lumiit yung tiyan natin. Pwede lumiit, ma-reduce yung stomach, pwede magkaroon ng minsan yung cases ng pagdidikit ng ating mga intestine. Yun yung mga binabypass sinasurgery, pinuputol, o di kaya nilalagyan ng mga rubber tubings. So yun ang ayaw natin mangyari. Kasi nga, ang nangyayari pag hindi tama yung eating pattern natin, hindi tayo nakikinig sa ating appetite or sa hunger hormones natin, nagkakaroon ng problema, so pwede na magdikit yung ating mga bituka. So ayaw natin mangyari yung mga gastric surgery. Next is of course yung secondary or yung mga problema, yung mga type 2 diabetes or yung merong genetic disorder ng ganito sa pamilya, yung control ng insulin release sa ating pancreas. So nagkakaroon ng mga disorder or hindi pagkakasundo. So yung insulin na namamas din kasi nga yung hormones din na dapat magsabi na kailangan na nating gamitin yung sugar ay nagkakaroon problema. Kaya nag-create ng mga type 2 diabetes or nagtataas baba ang ating sugar. And then of course, later on yung mga cardiovascular problem. Kasi take note, sa bloodstream yan. So yung ipapump natin na dugo ay pwedeng maapektuhan lalo sa ating mga cardiovascular system. So pwede magkaroon ng mga sakit sa puso, or hypertension and other cardiopulmonary diseases din kasi mahihirapang mag-pump yung ating puso at saka yung ating baga. So hindi ito biro, no, at sana marami kayong nakuha sa aming talakayan ni Doc Bunny ngayong gabi tungkol dito sa pagkontrol ng ating ghrelin or hunger hormone. So hindi rin pala advisable, Doc, no, na gutumin natin yung sarili natin, hindi tamang pagkain kasi pwedeng maapektuhan nito yung ating hunger hormones na magre-resulta sa mas malaking problema. Yung mga may mga acid reflux, Doc, or madalas na ina-acid, ito ba, Doc, dahilan din to ng ghrelin? Yes, so isa yan sa mga indicator kasi nga ibig sabihin
ginugutom ka na, may mga certain enzyme na dapat gumagana na, pero wala ka ibinibigay ng pagkain. So yung ghrelin talagang nagpa-pump ng mabuti. So lalo na nag-stimulate siya ng release ng certain enzyme. So kailangan kumain yung acidity, simple acidity, ayan, iwasan natin yan. Lalo yung mga reflux, kasi ibig sabihin, talaga malala na doon. Later, huwag na natin intayin pa na talagang mauwi pa lalo doon sa mas problema sa tiyan natin. Or mamagasgas yung ating bituka, or magkaroon tayo ng problema sa colon, mga colitis, gastritis, gastroenteritis, ayaw natin mauwi sa ganun. Ayan. So, mahalaga po na alagaan yung ating katawan at i-remember po natin or alalahanin natin yung mga paraan para makontrol itong hunger hormones natin at maiwasan natin ang mas malaking problema. At marami pa sana akong tanong kay Doc tungkol ito sa hunger hormones. Pero kung gusto nyo daw maging Victoria's Secret model body nga, sabi ni Doc, dapat ay marunong tayong mag-observe sa ating katawan, especially dito sa signals na sinasabi ng ating hunger hormones na ghrelin. Ayan. So, Doc, bago tayo magpaalam, baka may mga huling paalala ka para sa ating mga listeners at televiewers nationwide. Ayan, sa ating mga suki na nakikinig sa Lunas Extension, napakasimple lang nito para sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Pero pag ating kinaligtaan, hindi natin alam na ito pala ay magdudulot ng secondary problem at saka mga iba pa mga sakit sa atin. At importante rin, lalo buti sa mga nagda-diet at feeling gusto mag-maintain ng katawan, kailangan maintindihan nyo rin ano ba ang role nitong mga hormones na ito, itong ghrelin, iba yung tawag dito, cohesiveness ng ating tiyan doon sa ating brain. Kasi nga pag tayo ay tayo lang ang gumawa na ating problem ng ating diet pattern, kailangan natin may advice para mas maganda at mas maayos, hindi tayo magkaroon ng problema in the long run. And of course, kung gusto nyo rin naman, halimbawa gusto nyo malaman ano ba mga meal plan or pattern, pwede nyo rin po kaming kontakin. May mga social media account kami na dapat nating malaman. Depende po rin kasi yan sa mga ating body weight, sa edad, at kung tayo po ay may mga secondary problems or comorbidities, kailangan malaman natin yan para po sa tamang maintindihan itong hunger or appetite hormones. Pwede nyo po kaming kontakin kung gusto nila Miss Faith sa mga social media account namin, yung Eleuterio Bernardo, Doc Bunny Bernardo, Doc Bunny Nature's Link, para makapag-message po kayo, alamin niyo po kung saan pwede tayo mag-usap. Pero kung gusto niyo naman po, pwede rin po kayong pumasyal by appointment nga lang po sa aming mga clinic sa Shaw Boulevard, ayan, sa Mandaluyong City, o di kaya naman sa Bacoor, dito rin naman po sa Dasmariñas, meron po kami. And of course, syempre, parte ng ating support sa pandemic din, meron din po kami mga online consultation para sa mga kailangan na ating mga kababayan. So lagi nating iniingatan, sabi natin, yung health, especially yung ating gastro, napaka-importante kasi base sa statistic, 90% ang problema ng ating katawan ay nanggagaling sa ating maayos sa pagkain at sa ating tiyan. Ayan. So yan ang mahalaga, no? Napaalala namin ngayong gabi po sa inyo na alagaan yung ating mga tiyan, alagaan yung ating mga katawan, no? Sa panahon ngayon na talagang health is wealth ang ating priority. So huwag natin kalimutan yung ibang mga parte ng ating katawan at the same time yung ibang mga factors para maiwasan natin yung iba't ibang klase ng sakit. Again, Doc Bunny, maraming salamat, Doc. Maraming salamat, Miss Faith, at lagi natin sinasabi, health is wealth, and health is the greatest gift from God. So ingatan po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, Dr. Bunny Bernardo ng Doc Bunny's Nature's Link, ang ating nakasama ngayong gabi sa ating programang Lunas Extension, na hatid sa atin ng Nature Z, na available po sa lahat ng Mercury Drugstores at Generica Drugstores nationwide. Salamat po sa inyong pakikinig at panunood sa Lunas Extension. Ako pong muli si Faith Salaver Glamour, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga kalunas, hanggang bukas, dito sa Lunas Extension. Ang dulang ito, ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa.